Dakilang Diyos. Si Munting Lima. Si Tia? Tutungo raw siya sa gubat ng peach blossoms. Hindi niyo ba siya nakita? Nasa gubat ng peach blossoms nga siya kagabi. Ngunit di ko na siya nakita paggising ko kanina. Nagbalik ba siya? Hindi po. Subalit, narito po si Juyen ngayon. Si Juyen? Opo, nagbalik na siya mula sa palasyo. Oo, narito na nga ako. Anong dahilan at sinadya mo ang kuweba ni Munting Lima? Bakit narito ka rin? Kababalik ko lamang mula sa palasyo. Ganun ba? Nakatungon ako sa paghahanap kay Munting Lima na nalimutan kong ipinahurong mo ang kanyang kasal. Halika. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kasal niya. Naiurong na ba? Ang kasal nila Sangji o hindi ang kasal niya sa makalangit na tribo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ipapaliwanag ko ng dahan-dahan. Emperador? Tumunog ba ito? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako dahil sinundan ko si Tia. Tia? Si Bai Chen ang Qingju na hindi nagpapakita ng kanyang mukha? Siya nga. Si Bai Chen nga ang aking Tia. Naaalala kong kagabi. Hindi ako Tia kung kagabi nga yun. Bago ko nakatulog, nakita kong paalis siya sa gubat ng peach blossoms kaya sinundan ko siya hanggang dito. Maaari kayang mayroong ugnayan sa pagitan niya at ng bundok Kunlun? Wala. Wala pa naman siyang nababanggit tungkol doon. Ito, siya ba ang nag-iwan sa'yo nito? Tama. Iniwan niya nga yan sa akin. Alam mo ba kung ano ang nasasaad dito? Sabi ni Tia, isang orasyon ang nakatala dyan. Gayon nga, nasasaad dito ang orasyon ng pangkulong sa sinaunang espiritu gamit ang batingaw ng Donghuang. Batingaw ng Donghuang? Hindi ba't may kakayahan yun na wasakin ng buong mundo? Tama ka. Hindi ba? Yun yung kasangkapan na sumira sa espiritu ni Moyen may 70,000 taon nang nakararaan? Oo, tama. Ito nga ang ginamit ni Moyen upang iselyo si Jingsang. Tila mayroon ngang kaugnayan ng iyong tiya sa bundok Kunlun. Hindi maaari yan. Mula nang isilang siya, hindi pa siya umaalis sa Qingju. Talaga? Totoo. Kayo ang aking tagapagligtas. Hindi ko kayo lolokohin. Saan ka pupunta? Yung kasuotan mo. Tila kakaiba yan. Ngunit maganda naman. Saan mo yan nakuha? Sa Qingju. Sid. Gusto kita. Pinahintulutan mo na ako. Bakit ka pa nagkukunwaring mailap? Kailan ko naman ginawa yun, ha? Li Jing, kapag nagising ka, pangangakuan kita. Hindi mo na yun maaaring bawiin. Ako, si Li Jing, ay nangangakong tanging sisiyin lang ang sasamahan. Kung hindi ko yun tuparin, magturusa ako, magpakailanman. Ang sabi mo noon, ako ang sasamahan mo. Ano man ang mangyari. Ngayon sinasabi mong isa kang hangal. Sige. Hahayaan ko na kayo.
Hanggang kailan mo ako balak sundan? Nais ko lamang makabawi sa'yo. Sinabi ko bang gawin mo yon? Ayon kay Julian, dapat ibinabalik ang pagkakautang. Kung hindi ko yun dito babayaran, maaaring sa ibang lugar na lang. Kaya matapos ko yung pag-isipan, nagpasya akong kailangan ko ng magkusa at ako nang pipili ng paraan upang gawin yun. Kung gayon, sa paanong paraan mo ako babayaran? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Mula nang umalis si Moyen, napansin ko ngayon lang sumigla ng ganito ang bundok Kunlun. Emperador Donga, Anong ginagawa mo rito sa bundok Kunlun? napadaan lang ako at naisip kong maglibot. Napakatahimik na rito ngayon. Wala nang dating karilagan. Paumanin sa aking panggagambala. Sin, 70,000 taon na nakararaan. Nasaan ka na ba ngayon? Emperador Donga, nakuha ko to kanina at ngayon ko lang napagtantong hindi pang habang buhay ang selyo ng batingaw ng Donghua. Dapat ba itong malaman ng makalangit na emperador upang magawa ng paraan? Kailan masisira ang selyo? Ngayong araw yan magaganap. Ngayong araw. Mawawalan yun ng bisa matapos ng 70,000 taon. 70,000 taon? Kung gayon, Isang binibini ang lumitaw sa Ilog Roshi. Marahil sa selyuhan niya si Ching Sang dahil alam niyang ngayong araw na yan masisira. 70,000 taon? Maging kayo, hindi nyo alam kung kailan masisira yon. Kaya sino may kakayahang makapanghula kung kailan yun magaganap? Hindi niya yun nahulaan. Sa halip, matagal niya na talagang alam na magaganap yon. Wala lang siyang pinagsabihan. Marahil, matagal niya na ring binalak na labanan si Ching Sang ng mag-isa. At walang sinasangkot na iba. Habang pinakikinggan ko kayo, hindi ko mapigil na humanga sa binibini. Sino po ba ang binibining yun, emperador? Marahil, siyang tiyahin na tinutukoy ng prinsesang yun. Ang aking tiya? Maaari ko rin ba malaman kung sino ang prinsesang yan? Ako si Bai Feng-jio ng Qingqiu. Apo ng emperador ng Sora. Si Prinsesa Fang Jio. Tama ako nga. Kung gayon ang tiya mo ay si Bai Chen ng Qingqiu? Siya ang aking tiya Bai Chen. Teka, hindi ba siya yung kabiyak ng itinakdang prinsipe? Ngunit hindi ba? Ang ikalawang prinsipe ang pakakasalan niya, hindi ang itinakdang prinsipe? Mahabang salaysay. Eh di paiksiin mo lang. Sige, kung gayon magsimula tayo sa ahas na nasa kuweba ng iyong tiya. Ahas? Si Xiaoxin bang tinutukoy niyo? Oo, tama. Siya nga. Si Xiaoxin ang... Bakit niyo naisip na si Bai Chen yun ng Qingqiu? Yung balumbon na hawak mo, iniwan niya yan sa pangangalaga ng prinsesa kagabi. Malinaw na nasasaadya ng orasyon upang selyuhan ng batingaw ng Donghua. Hindi ba labis namang nagkataon yun? Tama ang sinabi niyong yan. Ngunit may isa akong katanungan. Ayon sa mga sabi-sabi, mula nang isilang si Bai Chen, hindi pa siya kailanman umalis sa Qingqiu. Paano niya nalaman ang tungkol sa kakayahang yun ng dakilang Diyos na si Moyen? Yun nga rin ang pinagtatakhan ko. Bukod doon, ang gayong kakaibang kakayahan ay ipinapasa ng guro sa alagad. Sa pagkakaalam ko, walang alagad na babae si Moyen. Prinsesa? Huh? May alam ba kayo tungkol dito? Walang kinalaman sa bundok Kunlun si tiya. Nakapagtataka kung gayon. Sa palagay ko, masasagot lamang ang aming katanungan kapag muling nabuhay si Moyen. O kaya,
Pag kinasal na si Yehua kay Baijian, maaaring siya ang iyong tanungin. Tila nagbibiro kayo. Napakataas ni Baijian ng Qingqiu. Isa lamang akong hamak kung ihahambing sa kanya kaya hindi ko natatangkain. Sandali. Nais kong malaman ang buong salaysayin. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat. At pagkatapos, tulungan mo ako makabawi sa kabutihan ng emperador. Kabutihan? Gayon nga. Sige na, bakit ang itinakdang prinsipe ang pakakasalan niya? Tsaka nabanggit mong si Tia ang nagselyo sa patingaw ng Dongwang. Litong-lito na kasi talaga ako sa mga yun. Maaari mo bang ipaliwanag ang lahat? Tayo na. Ha? Ituloy natin sa daan. Saan mo ba naisimulan ng salaysay? Sa ahas tayo magsimula. Sige. Ilang araw lang akong nawala. Pinagmukha niya ng katawa-tawa sa lahat si Tia. Hindi. Kung napalagpas yun ni Julian at Lolo, ako hindi. Gayunpaman, wala yung halaga sa iyong tiya. Nagkataon kasing may mabuti siyang kalooban. Magkaiba kami. Ano kaya kung dalhin mo ko sa makalangit na palasyo? Ha? Bakit? Kailangan kong pagsabihan ng pasaway na ahas. Akong mananagot dahil ako nagsabi sa'yo. Dahil sa babaeng yan, nasira ang iyong kinabukasan. Nagsisisi ka ba? Wala akong pagsisisi. Maaari mong ilayo ang ahas na yan, ngunit di siya maaaring bigyan ng titulo. Hanggang doon ang maaari kong ipahintulot. Opo, Ama. Masusunod po. Xiaoxin, hanggang dyan ka lang. Trinato kang mabuti ni Tia. Paano mo nagawang agawin ang katipan niya at gawin siyang katatawanan? Prinsesa, Alam mo pala na isa akong prinsesa. inaamin kong kasalanan ko ang lahat. Huwag na sana kayong magalit, prinsesa. Makasasama po yan sa inyong kalusugan. Nagpapanggap ka lang na mahina. Pangahas ka! Saan ba nagmula ang paslit na ito? Sinong may sabing manggulo ka rito? At sino ka upang humarang? Kung gayon ikaw yung salawahan. Ang ikalawang prinsipe ng makalangit na palasyo, si Sangji. Mali. Hindi na nga pala ikaw ang ikalawang prinsipe. Panginoon ka rin ng Hilagang Karagatan. Kaya mas mababa ng katayuan mo sa akin ngayon. Tumahimik ka! Panginoon ng Hilagang Karagatan. Hinihiling kong kayo'y huminahon. Huwag ka na magalit, prinsesa. Dahil nakapagpasya na ang makalangit na emperador, mabuti pang magbati na lang kayo at panatilihin ang kapayapaan. Sige, bilang paggalang na rin kay Siming, palalagpasin ko ito. Prinsesa ko ng Qingqiu at hindi ko kailangan ng iyong paumanhin. Una ka nagkasala sa Qingqiu, ngunit ayaw mong tumanggap ng pagsaway? Fang Jio. Emperador, Bakit nandito kayo? kung hindi ako dumating, walang pipigil sa pakikipagtalo mo sa Panginoon ng Hilagang Karagatan. Ipinagtatanggol ko lang naman si Tia. Isa nga pala siyang prinsesa ng Qingqiu. Itinatangi siya ng kanyang ama, kaya ipagpaumanhin mo na lang ang kanyang asal. Opo. Naintindihan ko. Sandali. Ikaw, Binibini. Matagal na panahon ka na bang naglilingkod kay Baijian ng Qingqiu? Opo. Kung gayon, narinig mo na ba ang tungkol kay Xin? Naku, nais bang siyasatin ng emperador ang kinaroroonan ni Moyen? Kung gayon ang ahas na yan. Hindi ko po alam yun. May natitira pa rin pala siyang konsensya. Kilala mo ba kung sino ang iyong kausap? Hindi po. Ako si Emperador Donghua. Pag nagsinungaling ka sa akin, walang sino mang makapagliligtas sa'yo. Sinisindak mo naman siya niyan. Ang totoo niyan, wala po talaga akong alam tungkol kay Sian. Kapit lang, huwag kang susuko.
Emperador, huwag niyo na siyang gipitin. Matagal siyang nanirahan sa Qingchu, kaya malabong makilala niya si Xian mula sa nakalipas na 70,000 taon. Sa tingin ko nga, tama ka. Emperador! Palasyo ng Taijen? Diyan ka lang. Di basta maaaring pumasok dito. Walang pook sa munduang hindi maaaring pasukin ni Bai Fangjiu. Hindi ako makapaniwala. Mangangas na isang mortal na magtungo sa bundok, Junji. Ang bani ko ng Yuji Kulul. Pitumpung libong taon na. 70,000 taon na. Ang nais ko ay kamatayan para sa inyong lahat! Hindi maaari. Tiyak na isa lamang hamak na mortal yung nasa kubo kanina. At bukod doon, babae yung nasa kubo. Bakit nasa kanyang abaniko ng Yuji Kulul? Hanggang dyan ka lang din, Tung Leon. Sino ka? Akong itinakdang prinsipeng si Ewa. Bakit mayroong pulang kidlat dito sa bundok? Matagal ko nang pinagtataguan ng makalangit ng tribo. Bakit kinakailangan mo akong gibitin ng ganito? Ang itinanim mo, siya mo nga anihin. Makalangit na dragon ka! Makalangit na dragon!
Makapangyarihan nga ang pulang apoy ng lotus ng Gintong Leon. Hindi ako makabalik sa anyong tao ko. Kailangan kong magpahinga rito ng ilang araw. Gising ka na? Ito, oh. May pusa sa silid ko. Sana magkasundo kayo. Masarap ba? Anong ginagawa mo rito? Munting ahas? Sumama ka sa akin. Anong lugar to? Siya yun. Ngunit sa panaginip ko, isa siyang lalaki. Bakit babae na siya ngayon? Gising ka na? Alam mo ba, tila ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng ahas na aking nakita. Aba, may mga munting sungay ka pala sa ulo. Ang lambot naman. Ang sarap mong hawakan. Mukha ba akong ahas? Alam mo ba, nung natagpuan kita sa kuwebang yon, akala ko nagpapahinga ka. Ngunit naalala kong malayo pa pala ang taglamig. Di pa panahon ng pahinga ng mga kagaya mo. Naisip kong baka nasugatan ka, kaya isinama kita. Malakas ang Gintong Leon, ngunit di niya ako masasaktan. Alam mo ba tong lugar na kinalalagyan natin? Maliban sa ibang mga hayop at mga nilalang, bakit kaya walang ibang tao rito? Ito ang bundok Junji sa Silangan. Mahigit 10 taon nang hawakan ng Gintong Leon ng bundok, kaya natural lang na walang tao rito. At saka alam mo ba, ang kubong ito lang ang meron ako. Tila wala ka namang ibang mapupuntahan. Ano kaya kung dumito ka na lang upang maalagaan kita? 3 araw lang at makakabalik na ako sa anyong tao ko at sa makalangit na palasyo. Hindi mo ako kailangang alagaan. Hindi. Hindi na natin yung kailangang pag-usapan. Dahil sa isinama na kita, di mananatili ka na lang dito. Ngunit kung nais mo namang umalis, di kita pipigilan. Ngunit hindi ka maaari magkaroon ng ibang amo, maliwanag? Amo? Sige. Wala akong nahuling anumang hayop. Mayroon lang akong prutas. Yan na lang munang kainin mo. Ang abanikong yun. Yun ba ang abaniko ng Eugene Kunlun? Ngunit paano napunta sa isang mortal ang ganyang makapangyarihang bagay? Kamahalan, Bakit tila yata maagang nagpahinga ngayon ng kadakilaan? Masama bang pakiramdam niya? hindi po kamahalan. Nakatanggap po siya ng utos na lupigin ang Gintong Leon sa daigdig ng mortal. Gintong Leon? Hindi ba yun yung sinasakyan ni Chingsang? Opo, tama po kayo. Tumakas siya dahil sa nangyari sa makalangit na tribo. Kung gayon, kailan magbabalik dito ang kadakilaan? Nagluto ako ng sabaw. Nangangamba akong tuluyan na yung lumamig. Ang isang araw sa langit, 1 taon sa lupa. Kaya ang tagal ng paglalakbay niya, maaaring abutin ng hanggang sa 15 minuto. Kung gayon, maaari bang pakipasok mo ang sabaw? Upang pagbalik niya, maaari niya yung higupin. Opo. Hindi sila dumating. Ngunit tayo sinagantimpalaan ko ang kanilang mga pangkatal sa katapatan. Huminahon kayo. Sa palagay ko, ang pundong kunlo na inabuwag na. Kaya higit na kailangan ng kapayapaan. Kailangan nating amuin ng mga pinuno ng mga pangkat. Tama po si Yang Tuok. Nasa timog ang tribo ng Serena at mapanganib sa Ilaga. Sa ganitong panahon, kailangan nating magkaisa. Naintindihan ko. Hindi nyo kailangan mag-alala. Si Yewa, Kadakilaan, nasa daigdig siya ng mortal upang lupigin ang Gintong Leon. dahil wala si Yewa, nais kong sabihin nyo
kung anong mainam gawin upang matama ng mga pinuno ang pagnanais kong mapanatili ang kapayapaan. Sujin, makakaalis ka na. Kadakilaan. Sa palagay niyo ba papanig ako sa mga tagalabas? Bata pa ako nang dalhin niyo ako sa palasyo. Kaya naman... Ngunit isa kang babae. Walang saysay ang pananatili mo. Sige na. Opo. Meron po akong naisip na makakagaan ng mga saloobin nila. May naisip ka? Ano naman yon? Gawin niyo akong konsorte. Gawin kang konsorte? Kapag ginawa niyo akong konsorte, walang sino man sa mga pangkat ang magiging higit na malakas. At malalaman din ng buong daigdig na talagang pinahahalagahan niyo ang bawat pangkat. Ngunit matanda na ako. Nawala na ako ng hilig sa mga kalunya. Sayang ang pagod mo. Nais ko lang makatulong sa inyo, kadakilaan. Gaya ng aking ama. Nais kong makatulong sa daigdig. Dahil doon kay sinakripisyo niya ang sarili niya. At di ko niyo naayaang maulit pa. Nanggugulo ang mga taga-timog. Gayon din ang mga taga-hilaga. Kailangan natin ng karagdagang tauhan. Kaya wag na kayong mag-alinlangan. Dahil bukal po to sa aking kalooban. Wala kayong aalalahanin. Hindi mo naunawaan. Mabigat na pagpapasya yan. Huwag ka magpadanos-danos. Kung sakaling iniisip niyo na utang niyo ito sa akin, may ipapangako niyo ba ang isang bagay? Sa hinaharap, ano man ang aking maging kahilingan, naway inyong pagbigyan. Nang matagpuan kita, bakit hindi ko napansing may sugat ka? Nang isinama ko rito ang mga ibon na yan, ginamitan ko rin sila ng halamang gamot. Gumaling sila agad sa loob ng 10 araw. Kaya huwag kang mag-alala. Tiyak na gagaling ka rin. Iba ang damong ito mula sa silangan. Mainam ito sa nabubulok na laman. Higit na mabisa ito kung sasabayan ng katas ng bitunggol. Kung hindi ito sasabayan ng anuman, wala itong ibang idudulot kundi lalong palalain ang sugat. Ayan. Ang galing ko, di ba? Hilaw na karne ang hilig ng mga ahas, hindi ba? Oo, hilig nila ang hilaw na karne. Ngunit ako hindi. Kumain ka na. Magugutom ka. Maaari lang kainin ang karne kung luto. Ayaw kong mamatay ka sa gutom. Lapastangan! Ayaw mo pa rin? Ano kaya kung halikan kita ulit, kakain ka na? Huwag na. Kakain na ako. Matalino ang mga ahas dito. Alam nila kung ano ang nais nilang kainin. Mabuti na lang talaga isinama kita. Higit ka pang matalino kaysa sa mga ibon o sa mga pusa. Buti pa, sumama ka sa akin makipagkalakalan sa pamilihan. 3 araw na akong narito. Kailangan ko na magpaalam. Bagaman pinalala mo ang aking mga sugat. Mabuti ang hangarin mo. Salamat sa iyong pag-aalaga. Paalam na. Sige, kung gayon tayo na. Di mo ba nakikitang malapit ng umulan?
Uulan na. Kailangan ko munang sumino. Nalaman kong tinalo rito ng tinakdang prinsipe ang Gintong Leon. Sayang, sana nalaman ko yun agad. Sa tagal ko sa palasyo, ni hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ang prinsipe. Pauulanin mo, ano? Kadakilaan, Hindi mo kailangang paulanin. sige po. O maliwalas na ang langit. Tulog ka na naman? Isa ka nga talagang ahas, kain tulog lang ang alam. Kadakilaan. Sojin, Kadakilaan. Pinapaalam kong nalipol ko na ang Gintong Leon. magaling. Mabuti at nakabalik ka rin agad. Salamat at hindi mo ako binigo. Subalit, nagtamo ako ng ilang pinsala. Hindi ako dapat pagkatiwalaan. Malubha ba? Hindi naman. Maliit lang ngunit. Di nalunasan ng mabuti at kailangang ibalot ng tama. Hindi basta ang kapangyarihan ng halimaw. Kailangan mo mag-ingat. Opo. Ginoo, ano bang nagaganap dito? Kahapon kasi, isang mapulang halimaw na tila isang leon ang nagbuga ng apoy sa lugar na ito. Kaya naman nasunog ang lahat. Kaya heto, nagkukumpuni kami ngayon. Ngunit sa kabila nun, tinuturing pa rin namin na mapalad kami. Kasi bigla na lang may dumating na itim na dragon at pinaulan niya. At saka, bukod sa napatigil niya yung malaking sunog, ginapi niya rin yung halimaw sa isang kidlat lang. Yung halimaw, malalayon ba ang kanyang wangis? Tama ka, gayon nga. Gintong Leon. Ginoo, alam niyo ba kung nasan yung katawan ng halimaw? Alam mo, Binibini, kakaiba ka. Anong gagawin mo sa labi ng halimaw? Paumanhin, ngunit hindi ko alam. Dati, nawala si Lian dala ang alaga ni Ama, ang gintong halimaw na leon. Kung yun talaga ang gintong leon, tiyak na mahahanap ko si Lian. Pinagbili ko ang mga prutas ko. Maari na tayo magtsa at manood ng pagtatanghal. Tayo na. Halika kayo, tingnan niyo ang agimat na ito. Dahil dito, tiyak na iingatan kayo ng itim na dragon kung maulit pa na naganap kahapon. Kaya bili na. O, teka lang. Isa-isa lang. Dahan-dahan Talaga naman. bang tayo niyo magtaboy ng halimaw? Oh, Binibini, nais mo bang bumili ng isang agimat? Hindi ako takot sa halimaw. Kung hindi ka takot sa halimaw, isa kang matapang na dilag. Bibihira lang ang kagaya mo. Nang tamaan siya, bumagsak siya sa lupa. Biglaan ang naganap. Mabilis na kumilos ang bayani at lumapag siya sa ibabaw ng tigre. Malakas niyang sinuntok at sinipa ang hayop. Sunod-sunod ang kanyang mga patama. Kaya naman hindi na nakalaban ng tigre. Binibini. Ba't niyo ako sinusundan? Hindi ako bibili. Nais ko lang itanong kung saan ba nagmula ang abanikong yan. Natagpuan ko to. Maaari bang bilhin ko na lang yan? Paumanhin. Ngunit hindi ko to pinagbibili. Tinago ko to bilang alaala. Ay, sayang naman kung itatago mo lang yan sa kadahilanang yon. Ipagpaumanhin niyo na. Sandali lang. Binibini, huwag ka naman ganyan. Sandali! Binibini, sabihin mo, bakit mo ninakaw ang abaniko ko habang abala ko sa pagtitinda? Hindi ko ninakaw. Akin na yan! Ninakaw mo. Habang abala ko sa pagtitinda ng mga agimat, nakisabay ka sa mga tao at saka mo to ninakaw habang wala kong kamalay-malay. Natagpuan ko yan. Hindi ko yan ninakaw. Hoy! Tingnan niyo tong lahat! Lumapit kayo. Binibini, dahil nagpupumilit ka, ba't di tayo kumuha ng isang magsisilbing saksi? Tingnan natin kung kanino ba talaga ang abanikong ito. Akin ang abanikong yan. Hindi ko kailangan ng saksi.
Kung talagang sayo ang abanikong ito, alam mo ba kung ano nakaguhit dito at kung sinong gumuhit noon o nagsulat? Hindi ko pa yan masusing natitingnan. Alam kong hindi mo nga alam. At kahit pa alam mo, hindi mo naman alam kung saan ito nagmula. Ipinasa pa sa ito ng mga ninuno ng aking guro, kaya ilang henerasyon na nagbayari nito. Sa katunayan, ang larawang nakaguhit ay ang bundok Kunlun. Ang abanikong ito ay isang makapangyarihang bagay. Ang abaniko ng Yuching Kunlun. Abaniko ng Eugene Kunlun?